Ayan, hello po. May I invite everyone po to please stand up sa presensya ng ating Panginoon. And yes, it is indeed a blessed day to everyone. Welcome po sa In Christ City Church Sunday Service. And I know na lahat po tayo excited ng umawit ng papuri sa ating Panginoon. Amen! But before that po, pwede po ba nating sabihin muna sa ating paligid na, come on, tell your brethren that Jesus is amazing. Pwede po ba nating sabihin yan sa ating mga katabi? Jesus is amazing. Come on, Jesus is amazing. And if you truly believe that Jesus is an amazing God, pwede ba nating ibigay ang ating pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Come on, let's shout, hallelujah! Hallelujah! Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, we sing with one voice. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. We sing. Who shakes the ruler with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. Come on, church, we sing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place. Thank you, Lord, that you would bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, we sing it out. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. Sing it out. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place. Yes, Jesus, that you would bear my cross. As you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah, hallelujah. Come on, we sing. Come on, church. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. We sing. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. Come on, sing. This is unfailing love. Thank you, Jesus, that you would take my place.
that you would bear my cross. You laid down your life that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We're standing in your word. We're standing in your presence. Whoa. Hallelujah. Come on, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Come on, we sing. Wandering into the light, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. And I try with all my mind, but I just can't reach the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I run a road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, come on, we sing. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Sing, I thank God. Woo! Thank you, Jesus. Come on. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my own burden and bitterness. You can just keep it moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the street of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. Thank you, yes Jesus, because he healed my heart and he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Yes Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Come on, we declare this thing, kapatid. Come on, let's declare this song. I lost another one. Come on. I am free. I am free. I lost another one. I am free. Come on, you declare this in your life, kapatid. I lost another one. We are free. We are free. I lost another one. Oh, I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. Because I lost another one. I am free. I am free. I am free. We declare I lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free because you picked me up. You turn me around. You place my feet on solid rock. I thank the Master. I thank the Savior because you healed my heart and you changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Oh, I thank God. Thank you, Jesus. Come on, can you shout, thank you, Jesus?
Come on. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Come on, get up on your grave, kapatid. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Get up, get up, get up. Get up on that grave. Yes, Jesus. We will because of you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, we sing. Because you picked me up, you turned me around, you placed my feet on the solid ground. Come on, say thank you to our God. Because you healed my heart and you changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Because you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Because you healed my heart and you changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the, shout it out, I thank God. Thank you, Jesus. Come on, shout thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, huwag kang umalis, kapatid, sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. It's Jesus, your name is amazing. It's Jesus, your name is the highest. Your name above every nation, every powers, all positions and dominions. Hallelujah. Come on, let's worship our God today, kapatid. Thank you, God. Thank you, Jesus, for your goodness, Panginoon. Thank you for your love in us, for saving us. Hallelujah. Come on, let's glorify His name in this place. We glorify your name. We lift your name up high in this place, Panginoon. Come on, kapatid. Can you lift your hands up to the Lord? Lift your hands up to the Lord. Let's worship Him. Let's worship Him in this place, in our lives. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It's Jesus. It's Jesus. It's Jesus. Come on, kapatid, say His name. Say His name. His name is Jesus. Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, sing this out. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations, yes, Lord. So why won't He fail now? He won't. Hallelujah. Come on, palakpakan mo ang Diyos.
Because He will never fail. He won't ever fail you, kapatid. He won't. He won't. Come on, sing this out. And I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I build my life in Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He will fail you. He will fail me. He will fail us. He won't fail. He won't fail. Thank you, Jesus, for never letting us down, Panginoon. For never leaving us in every situation na meron kami, Panginoon. Come on. Jesus. Thank you, God, for loving us unconditionally, Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, church. Pray. Come on, we sing. Rain came, wind blew, my house was built on. I'm safe. Come on, rain is coming. Rain came, but my house was built on. I'm safe with you. Yes, Lord. And I'm gonna make it through. We sing. Rain came, wind blew, but my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through. 'Cause my house was built on you. Christ is my firm foundation. Jesus, you are the rock when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So I won't leave it now. Christ is my firm foundation, the rock on which I'll stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let
promises. He's never let me down. He's faithful through generations. So why won't He fail now? He won't. He won't. He won't, kapatid. He will never fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Come on. He won't. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah. Come on. Can you clap your hands to the God? Yes, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Hallelujah. Yes, Jesus, your name above everything is your name. Your name. Hallelujah. Come on, we sing. Because your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, we sing, kapatid. Is your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hey, your people, we say, hey, your people, we say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, church, we sing His name, His name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. We say, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name above everything.
name stands above them all. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and dominions. Your name stands above them all. Come on, for the last time, kapatid, sing it out. Your name is the highest. Is your name. His name is Jesus. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Your name cannot be compared, Panginoon. You're the greatest, Panginoon. God, hayaan mo, makita mo sa buhay namin na, Lord, Ikaw ang lahat sa amin, O Diyos. Panginoon, salamat sa araw na ito. Kami pinagtipon-tipon mo, Panginoon, upang purihin ka. Sambahin, Panginoon, at God, sige, Lord, makinig sa iyong mga salita sa hapong ito, O Diyos. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan sa mga bagay na gusto mong iparating sa amin, O Diyos, ngayong hapong ito. Salamat sa mga anak mo na nandirito, Panginoon. Sige, God, Ikaw ang nakakalam ng aming kahapon, ngayon at bukas, Panginoon. At Lord, sige, God, let your words be the light, Panginoon, sa aming lakarin, Panginoon, sa aming lakarin sa aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sige, Lord, patuloy ka naming itaas sa aming simbahan, sa aming buhay, Panginoon. At Lord, kabanal-banalang Diyos ang aming pinupuri. Wala kang katulad, Panginoon. Walang sino man, Panginoon, na maikukumpara sa iyo, O God. Sige, palakpakan mo muli si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, sige, Lord. Hallelujah. Gumalaw ka pa at gumawa ka pa, Panginoon, sa hapong ito. Muli, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, Ama. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Puno po tayo sa hapong ito. Sige, palakpakan po natin si Lord dyan. At sige po, ayan po natin na yung ating pagsisimba, yung ating pag-i-invite, hindi na po yun mawala sa buhay po natin na, sige po, meron ang kataga, punuin natin ang langit. At sige po, yun yung ating maging puso bilang Kristiyano na, kanina habang nag-worship po tayo, nandun yung damdamin, naluluha ka kasi parang, yun yung pakiramdam na yun pa nga lang, sa mundong ito, wala pa tayo sa langit, pero ramdam mo na yung worship in heaven. So, how much more kapag andun ka na? So, andun na po tayo. So, yun na nga po, sana na nandun sa heart natin na hindi lang tayo yung maka-experience nito, Kapatid mo, nanay mo, tatay mo, pamilya mo, isama po natin sa ating mga panalangin, yung desire natin na sila man din, makasama natin na makapagpuri, sumamba, at manampalataya sa ating tunay na Diyos. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Hindi ko na po patatagalin, So, sa hapong ito, pag-uusapan po natin ang title, kataga, Greatness Takes Time. Ayan, Greatness Takes Time. Last week, we talk about yung vision. Ganda ng ating pinag-usapan kasi nilalagyan tayo ng Diyos, nilalapatan tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita na talagang dadalhin natin sa buhay na ito. Kasi yun nga ang katotohanan, kung wala kang salita ng Diyos, maling mga bagay magiging hugot mo para lakarin mo ang lakarin ng buhay na ito. So maganda talaga na andun ang vision ng Diyos, andun ang salita ng Diyos. Nakikita ba natin si Lord kung paano niya tayo pinupunan? So salamat lang talaga sa Panginoon. But sa hapong ito, sige po, yung mga bagay na pinunan sa atin ng Diyos, ito rin ang katotohanan na talagang si Lord sa mga bagay na yan, meron siyang perfect timing. Meron siyang proseso, meron siyang tamang panahon para makita mo yan sa buhay natin. At oftentimes, we experience delays, delay na hindi dahil sa Panginoon, but delay because of our pwedeng stubbornness, of our ignorance, of our, hindi natin pagiging equipped or aware na
nandito na pala ako sa proseso ng Diyos. Hindi ko naintindihan, hindi ko na malayan. Kaya sa tagal-tagal ng panahon, ilalakad ko lang pala yung pa ako sa direksyon na ito, hindi ko na ilakad kasi hindi ko naintindihan na kasama pala ito doon sa pinaplano ng Diyos in my life. So, greatness takes time. Sabihin mo nga sa katabi mo, it takes time. No, ito pa ang isang bagay bilang mananampalataya na parang medyo nagiging problema natin sa Diyos. No, yung parang pinaghihintay or may time si Lord na parang Lord, ang tagal, pero sa buhay ng isang Kristiyano, talagang mahalaga na doon tayo, marunong tayong maghintay sa mga bagay na alam nating galing sa Panginoon. So, we look at the stories of the persons in the Bible or the people that was before us. Oh, yung mga tao na before sa atin, na lalo na yung mga tao na nagtagumpay na kasama ang Diyos. So nakita natin yung mga kwento nila. Hindi man siya overnight, yung hindi naman siya yung parang isang gabi lang talagang nagkaroon talaga ng di ko alam kung ano yung gauge natin ng tagumpay, pero alam natin na hindi ito overnight. Kapag sila ay nagkwento, sila man ay pastor, businessman, sila man ay, di ko alam kung ano ang talagang nandun na sila doon sa purpose ng Diyos, pero andun sa mga kwento nila na hindi yun naging madali. No? Nasa paglakad sa Diyos, andun talaga na minomold tayo ng Diyos. Minomold ang ating character, minomold ang ating puso, ang ating isipan, na asigundo doon sa nais ng Panginoon for us. Before we see that breakthrough, before we see that fulfillment ng purpose ng Diyos, before we see that blessing, before we see that miracle. So, talagang kasama sa buhay natin ng pagmumold. Pagmumold. Naalala ko yung inawit kanina nung sa ating mga multimedia. Sabi ko ngayon ang gusto kong i-altar call, pero ang problema baka hindi po natin alam. But let me share you the lyrics kasi medyo bago yung kanta. Ang title ng kanta, Refiner. Ang sabi doon sa kanta, I wanna be tried by fire. Yun yung chorus ba? Hindi ko alam, no? Hindi ko pa siya ganun naaaral. Pero ang sabi doon sa lyrics ng kanta, I wanna be tried by fire, purified. No? O purified, tama. Eto, nalaman ko to kasi merong isang, parang comedy siya, no? Pero Christian siya na comedy, na yung tao nag-worship sa Lord, pero nung narinig niya yung lyrics, no? Minsan talaga kailangan iniintindi natin yung ating mga inaawit sa Panginoon kasi baka, yun na nga, may mga na ipapangako ka na sa Diyos through prayer na parang hindi mo naintindihan kasi parang sumunod ka lang sa tugtugin o sa lyrics na nakikita mo. So yung tao, yun nga, yung gumawa ng video, lang naman siya, yung parang sarcasm, yung medyo nag-joke lang siya, na nung narinig niya yung lyrics na, I wanna be tried by fire, purified, so parang nagulat siya. Kasi yun na nga yun. When we sing that song, medyo andun yung challenge mo, na sige Lord, sa pagbaybay ko sa buhay ko na ito, Panginoon, kung dadaan man ako sa apoy, kung idadaan mo ako sa apoy, O Diyos, parang ako'y kuminang. Di ba yun yung salita ng Panginoon na ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay maging makinang for His glory. Na para tayo maging makinang, talagang dadaan tayo sa apoy. At maraming mga tao gustong-gustong makita yung greatness in their lives, but the problem is, ayaw dumaan sa apoy. Naintindihan natin ng isang ginto para maging isang pure gold, talagang kailangan dumaan siya sa apoy. Matanggal yung impurity, matanggal yung mga bagay na naghihinder sa kanya to shine, to be at its fullest, yung ginto. At ganun din sa atin bilang mga mananampalataya. Na for us to have that greatness, have that testimony, na in the end talagang makikita yung kabutihan ng Diyos, kapurihan ng Diyos sa ating mga buhay, ay kailangan talaga tayong dumaan. And it takes time, no, for us para mapuntahan ang mga bagay na yun. So, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. And as I said nga, may mga tao na yun din ang kwento. People of God that went through fire. Kung mapapakinggan mo sila, talagang sobrang yung kanilang mga pinagdaanan. Pero yun na nga, they will always say na kung dadaanan ko muli ang mga bagay na ito, dadaanan ko. Bakit? Dahil at the end of that tunnel, at the end of that pwedeng sitwasyon o pwedeng naging proseso ng Diyos sa kanya in his or her life, nakita niya yung kinang naman.
No, na ite-testify naman niya yung kinang, yung glory ng Diyos na talagang salamat Panginoon at Lord, dinaan mo ko sa mga bagay nito kundi hindi ko makikita ang greatness ng buhay. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ang ganda po, ano? So, sa ating mga buhay, pangawakan lang natin na Lord, sa lahat ng bagay na ginagawa mo in my life, meron kang rason. Naalala ko yung laging sinasabi ni Paul, ano po, na sana hindi yung buhay natin kasi nasa mundo tayo. Sabi ko nga kaninang umaga, we're just, foreigners lang naman talaga. Sabi naman ng Bible yan, sa mundong ito, ang tunay nating tahanan ay andoon kasama ng Panginoon sa langit. So, in this lifetime, it is a life full of tests. No? Punong-puno ng kapagsubukan ng buhay natin sa mundong ito. No, minsan ang ating mindset, susulitin tayo ng Diyos kapag ando na tayo, kaharap niya sa Kanya, kaharap na tayo ng Panginoon. But it is not the case. Kapag ando na tayo, kaharap ng Diyos, check na lang ng Panginoon yung ating test paper. Yun ang katotohanan. But the testings, no, ang pagsusulit ng buhay ay andito. Nangyayari na sa atin in our lives today. And tingnan natin na Lord, sige God, hayaan mong hindi naman, no? Sabi naman ng Diyos, ay sabi naman ng salita ng Panginoon, no one is perfect eh. Na talagang yun tayo, kinakailangan talaga natin ng Diyos sa buhay natin. Pero what the Lord wants from us is yung desire natin. Na Lord, sa buhay kong ito, Panginoon, hindi man ako maging perfect at hindi naman talaga tayo yung nag-expect si Lord na maging perfect tayo sa mundong ito. Pero yung desire, Lord, makita mo sa akin yung desire. Na Lord, in this life, Panginoon, sa buhay na ito na meron ako right now, Panginoon, Lord, hayaan mong maipasa ko. Maipasa ko ang pagsusulit ng buhay, Panginoon. Na doon ako sa katagumpayan, andun ako sa testings ng buhay ko, andun ako sa taas, andun ako sa ilalim, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, mabigyan kita ng kaluguran, mabigyan kita ng kapurihan in my life, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Yun talaga ang buhay, kapatid. Sa mundong ito, yun ang katotohanan. Yes, there's greatness, pero there is also process. Ano po? Sometimes, andun tayo sa taas, God is good. I-testify mo that the Lord is good, that the reason you are there is because of God and God alone. Naalala ko si Job sa buhay ng katagumpayan niya, anong sabi niya? This is from the Lord. Anong sabi niya doon? The Lord shall give. At sa buhay na andun siya sa pinakababa, na wala ang lahat sa kanya, anong sabi niya sa Diyos? This is galing sa Panginoon. Ano sabi niya sa Diyos? Lord, ikaw may karapatan na mag-alis ng lahat ng ito sa buhay ko. So, nakita mo yung puso ng tao na in the end, hindi siya nagmalaki. Hindi siya naging entitled sa kung naman ang pwede niyang ginawa sa Diyos. Pero andun siya nagtitiwala na sa lahat ng ito, ang Diyos ay may kadahilanan. At sa buhay din natin, dun din natin tignan si Lord. Na Lord, pwedeng andito ko sa testings right now. Lord, sige God, mamahalin kita. Dahil ang sabi ng salita mo, Panginoon, all things will work together for those who love the Lord. At sa buhay din natin, sige, nasan man tayo ngayon in the process of greatness, hayaan natin na Lord, ang mga bagay na ito ay magkakalakip-lakip sa buhay ko para sa kabutihan at kainaman ng buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ganda, no? Na kapag ganun ang mindset ng buhay, ganun ang puso at isipan ng isang mananampalatayang firm sa salita ng Diyos. So, sabi ko nga, if you are in the, ano bang tawag dyan, nasa triumph ka ng buhay mo today, no? In your testimony, God is good and testified sa Panginoon. Maging gamit ka sa Diyos. Pwedeng financially, you are able right now, you have so much, o maging gamit ka sa Panginoon, sa kingdom ng Diyos, sa mga tao na in the end, maikukwento mo ang Panginoon sa kanila. Ano po? So, kung nandun ka sa ganung kalagayan, praise the Lord. Pero kung nandito ka sa kalagayan, next slide, if you are struggling right now, huwag ka mag-alala. No? Ang Diyos sa Panginoon merong turn around. Sabihin mo sa katabi mo, turn around. No, hindi naman siya tumalikod, wag naman. Sige po, makinig lang kayo sa akin. Pero nandun yung heart na in our lives, figuratively, spiritually, no, yung circumstansya ng buhay natin, nandun man tayo, we're struggling right now, pero sa Diyos, merong turn around, mga kapatid. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Revelations 21 verse 5. He who was seated on the throne said, I am making everything new. No? Ang ganda po ng salita ng Diyos. Ano po, hindi lang naman yan sa Revelations, pero yung kalagayan natin as we accept the Lord in our lives, ano ang kanyang sinasabi lagi? With God or with Christ, the old has gone and the new has come.
So dito sa ating binabasa, sinususugan ng nito yung kalagayan ng isang tao na andoon sa Diyos. Na yung mga bagay na pwedeng basura or pangit o yung mga bagay na andoon dumi sa kanyang buhay, when Christ comes in your lives and changes us, nagbabago yung kalagayan. Yung mga bagay na sira, mga bagay na luma, mga bagay na walang gamit ay naaalis at yung mga bagay na may gamit na galing sa Diyos, yun ang nai-install sa puso at isipan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. At dito tayo magpanghawak, church. No, in Christ City Church, dito po tayo magpanghawak na ang sa Diyos laging merong bago. Then He said, write this down, for these words are trustworthy. Ito si Lord, no? Wala naman siguro, hindi ko alam, pero ito si Lord eh. Lagi niyang sinasabi muli at muli na magtiwala ka sa mga sinasabi ko sa buhay mo. Either yan ay galing sa salita ng Diyos, o galing yan in your prayer, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, no? The voice of the Lord, or galing man yan sa worship, no? Sa awit na parang nag-uudyok ang banal na Espiritu sa puso mo. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, write this down. Ilagay mo yan sa iyong puso't isipan, panghawakan mo yan in your life, for these words are true and trustworthy. Ang Diyos, kapatid, mapagkakatiwalaan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, si Lord, mapagkakatiwalaan. Minsan, no, parang grade 1 lang tayo na parang, pastor, alam ko naman, pero yun na nga. No? Ayan po natin na ma-remind tayo ng ma-remind dahil darating ang panahon na magiging baon mo yan na nga. Naalala ko yung sinabi ni Pastor na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Si Lord ay mapagkakatiwalaan. No? Hindi siya yung, yun na nga, no? Naalala ko yung preaching ko. Sabi sa Isaiah, sabi ng Diyos, no, none of these words na nanggaling sa aking bibig shall return to me void. Hindi ito babalik sa akin ng kawalan. Lalo na yung mga bagay na galing sa aking labi, galing sa aking bibig. Mapapangako yan ng Diyos, mapakommand yan ng Panginoon, mapapurpose yan ng Panginoon in our lives. Huwag kang mag-alala. Kung galing yan sa Diyos, kailanman hindi yan mapapako. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ngayon, pwede na tayong umuwi kasi, Pastor, ang ganda. Panghawakan ko yun sa buhay mo, sa buhay ko, Pastor. Pero hindi natatapos doon. Now, here's some hard news. No? Hindi bad news, hard news. This is good news, but the truth is, medyo mahirap. This is hard. That is why we are here every Sunday dahil, yun na nga, ang salita ng Diyos, ang nagre-remind sa atin to go through life. No? Lalo na ang buhay natin sa mundong ito. Sinabi ko kanina, this life na meron tayong punong-puno ng testing. Huwag mong hanapin dito ang langit dahil hindi ito ang langit. Sabi lang ng Diyos, pwede mong maranasan ang glimpse of heaven in this world, pero hindi talaga ito yung kabuuan ng langit. Andun ang langit kasama ang Panginoon at ang Diyos, Ama. Ano po? So, andun tayo sa puso natin na, oh Lord, oo nga, kaya naintindihan ko po sa buhay na ito, Panginoon, punong-puno talaga ng testing, punong-puno ng battles, punong-puno ng mga circumstances, Panginoon, na Lord, alam ko, may gamit sa buhay ko, kaya na pangyayari, O Diyos. So, again, hard news, but this is good news for us. Sabi ko dito, next slide, turnarounds can happen in an instant. Sinabi ko kanina yung word na turn around. No? Naalala natin sa buhay natin, no? Imagine yung life natin na bago natin nakilala si Lord, no? Naalala nyo kaya yun? Naalala pa ba natin yung buhay natin bago natin nakilala si Lord? Ang iba sa atin, baka andoon talagang sira ang pamilya. Or ang iba sa atin, tinanggap si Lord na wasak yung puso natin because, hindi ko alam, pwedeng heartbreak or hindi ko alam kung paano natin tinanggap si Lord. Or financially, we are in debt. Sobra yung pagkalubog natin sa utang, kaya parang, Lord, wala na kayong ibang malapitan, Lord. Di ba? May mga ganun tayong moments sa Panginoon. But naintindihan natin no, na sa pagtanggap natin sa Diyos, Christ has given us life. At yung life na yon in an instant, it turns around. No? Our life turns around because of that life na binigay sa atin ng Panginoon, that new life that Christ gave us. No? May mga instances tayo, for example, baka po sa inyo nangyari na yun na nga, your parents, for example, nandun na sa deathbed. No? Alam natin, pwedeng yung magulang ninyo po or yung mga naging examples na hindi naman siya ganun talaga naging malapit sa Diyos o talagang nilakaran niya yung buhay na kasama ang Diyos. Pero nung andun sa deathbed na pwedeng oras na lang yung nalalabi sa kanyang buhay, napatanggap mo sa Diyos, alam mo yun, nilapit niya yung sarili niya muli sa Panginoon at in that instant,
nandun tayo sa ating hope, sa ating pananampalataya, sa ating belief na itong tao na ito na sinuko niya ang kanyang sarili sa Panginoon ay ando na ngayon sa langit kasama ang Panginoon. So, yun yung sinasabi na turn around, no? Sa mga taong ito na pwedeng oras na lang, araw na lang yung nalabi or nalalabi sa kanyang buhay. But, tingnan mo yung katabi mo, buhay pa naman yan, di ba? So, alam ko mahaba pa ang buhay ng Diyos na binigay niya po sa bawat isa sa atin. Kaya, dito tayo ngayon mag-uusap-usap. Turnarounds can happen in an instant, but greatness takes time. Greatness takes time. Gustong-gusto natin maging great, gustong-gusto natin magamit ng Diyos, but the problem is, are we ready to take the process? Are we ready to go through the process? To run through? To crawl to? No, talagang gano'n. Hindi lang yan run. Minsan, gagapang ka talaga. Minsan, talagang hindi mo alam kung paano mo ilalakad yung paa mo to chase that greatness. Greatness sa Panginoon, mga kapatid. Greatness takes time. Ngayon, sinabi ko kanina yung turn around, what happened was that your life, our lives, turned around. Anong ibig sabihin mo dyan, Pastor? Bago natin makilala si Lord, alam natin ang buhay natin ay pabulusok, pababa. No? Kahit ano ang gawin mo, kahit ano ang kabaitan mo, kahit ano ang pagiging generous mo, kahit gaano ka talaga parang, ano mo yun, ikaw na ang pinakamabait na tao sa mundong ito, but alam natin that without Christ, your life is gonna head down. Pero salamat sa Panginoon nung nakilala natin siya sa buhay natin, that now we can say that our lives are heading up. No? Salamat sa Panginoon na yun yung buhay natin ngayon. Yun yung hope na meron tayo sa Diyos. As we accepted Him and believe in His name, His power sa buhay natin, His yung redeeming power na meron ng Diyos, no, in our lives, that doon tayo sa pit, doon dapat tayo sa impyerno patungo, pero siya ito ngayon na magdadala sa atin patungo sa langit. No? Na makasama natin ng Diyos ng pangwalang hanggan sa ating buhay. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Pero ito nga, yung greatness na sinasabi ko po. Ano po, sa buhay natin ngayon, si Lord, hindi lang natapos nung ating siya ay na-accept. Sabi ko nga, ang buhay natin sa mundong ito, pagsusulit talaga. Punong-puno ng testings. At dito tayo ngayon tinitignan ng Diyos. Pwede nung tinanggap mo si Lord, yes, nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan natin. That we are dapat bound to hell, but now we're bound to heaven, yung buhay natin. But, pwedeng finances mo still in trouble. Pwedeng yung marriage mo still in trouble. Pwedeng yung sin sa buhay mo, doon pa rin, naglilinger as you accepted the Lord in your life. Your exterior circumstances are still where they were, or where they were. Tama. Yung mga external circumstances, ano po, kaya yung katotohanan na kapag tinanggap mo si Lord, oo, tama, nagkakaroon ng pagbabago sa spiritual mong kalagayan ng buhay, but yun din naman yung katotohanan na, oo, sa buhay mo, pagka-accept mo kay Christ, andun pa rin ang mga sitwasyon, pwede, physically, no, yung pamilya mo, relasyon, pwedeng nadun pa rin ang mga problema, pero ang maganda, no, ang maganda sa atin ngayon, na sa pagharap natin sa mga sitwasyon na ito, hindi na tayo nag-iisa. Yung Diyos na noon, tumatawag lang tayo sa Diyos na parang nagiging kawalan lang yung ating pagtawag, hindi na ngayon. As we accepted the Lord Jesus sa buhay natin, nagkakaroon na talaga tayo ng katuwang sa mga sitwasyon na meron tayo na, doon yung hope natin na, Lord, hindi na lang ako nag-iisa sa mga laban na ito. Meron ng Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. May Diyos na nagbibigay sa akin ng pabor, at may Diyos na nagbibigay sa akin, Panginoon, ng pag-asa na, Lord, mapagtagumpayan ang mga bagay na ito in my life, God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. But it takes time. It takes time, kapatid. A great Christian life takes time. Prayer. Ano mo yun? Prayer. Patience. A whole lot of patience is needed, no? For us to have that great Christian life. A whole lot of mercy extending to people around you. No? Yun yung great Christian life na matayuan talaga natin na, Lord, bago mga bagay sa iyo, O Diyos. Na noon ako, Panginoon, ang dali kong magalit. Ang dali kong, di ko alam, ano ba yung mga gestures natin to release our anger. Pwedeng nagmumura ka, o pwedeng nananakit ka, di ko alam. Pero
Lord, hindi Lord. Bago na ako sa iyo, Panginoon. At Lord, gusto ko mapuntahan yung greatness na ito, O Diyos. Lord, tulungan mo ko. Na Lord, sa buhay kong ito, nandun yung love, nandun yung peace, nandun yung hope, nandun yung self-control, nandun yung gentleness, Panginoon. Nandun yung forgiveness, nandun yung extending of your mercy, Panginoon. Lord, yung extending of your grace, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, sa mga sitwasyon, Panginoon, Lord God. Andun yung patience ko, Panginoon, Lord God, to wait for you. Andun yung patience ko, Panginoon, to wait for your best, Panginoon. At sa marami pang mga bagay, ano po, sabi ko nga dyan, no, Christian life, a great Christian life. It involves our worship sa Panginoon. It involves our service sa Panginoon. It involves yung generosity natin sa Lord, giving natin sa Diyos. Ano po? A great Christian life takes time. Prayer, patience, and a whole lot of consistency. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, consistency. Ito na ang problema. No? Naalala natin nung tinagap natin si Lord, ang init natin sa Diyos. Andun yung desire natin ng Lord. Gusto kong magpastor. Gusto kong maglingkod. Gusto kong magbigay. Gamitin mo ko, Panginoon. Gusto kong mag-share, Panginoon. Gusto kong mag-preach ng gospel, Panginoon, sa ibang mga tao. But again, hindi natapos doon yung mga bagay na yun. No? Sa araw-araw na binubuhay tayo ng Diyos, minapaintindi sa atin ng Panginoon na, anak, meron pang buhay na dapat mong ilakad sa Panginoon. And again, ito yun, consistency. Consistency is important over a long period of time. Hindi ito natatapos. Hindi ito natatapos na ang season of prayer ay ngayon lang hanggang bukas. O ngayon lang 3 p.m. ang season of worship mo sa Panginoon. No. It takes a lot of time. Etong buhay natin ngayon, hayaan po natin na, Lord, maging consistent ako sa iyo. Yung aking panalangin, yung aking testimonya, yung aking pananalita, yung aking pag-approach sa mga tao, Kristiyano man ito, hindi to Kristiyano, mananampalataya, hindi man mananampalataya, mabutin mo ito sa akin, Panginoon, o itong taong ito'y minamahal ko, O Diyos. Hayaan mo, O Diyos, na in my life, Lord, ito yung aking panalangin, na Lord, malugod kita. At Lord, masabi mo, Lord, na just like Job, naalala niyo si Job, ano sabi ng Panginoon kay Satan, kay Job? O sabi ng Diyos kay Satan, itong taong ito, si Job, one of the godliest of his time. At alam mo yun, ganun lang yung kagalakan ng Diyos at ganun lang din yung saya ng tao na ituring ka ng Diyos o ituro ka ng Diyos na this man, si El, Peter, or tayo man na itong taong ito, isa to sa pinaka-taong nandun yung katwiran. Ito yung tao na tumatayo sa kanyang pananampalataya sa akin. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. That is greatness. Greatness takes time. Sabi dito, a great Christian life, no, as I said earlier, may oras. Talagang ginugugulan ng panahon. Bakit ba tayo nag-usap-usap every Sunday? Bakit ba tayo kailangan pumunta sa fellowship? Bakit ba tayo kailangan manalangin? Bakit ba tayo kailangan mag-life group? No? Bakit ba tayo kailangan mag-Bible study? Bakit ba tayo kailangan mag-devotion? It builds us up. It builds us up to know Christ, to know His calling, to know His purpose. Maintindihan natin ang mundong ito, Lord, yes God, there are tests, there are battles na Lord, kaya mong punan mo ko ng iyong salita, punan mo ko ng iyong presensya, punan mo ko ng iyong kalakasan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-asa, ng iyong pagmamahal na siyang magiging sandata ko, Panginoon Lord God, as I walk sa mga bagay na ito in my life. There is no shortcut. There is no shortcut, kapatid. Kaninang umaga, sinabi ko yung word na favor. Many Christians love the word favor. And wala namang problema sa salitang pabor. Pero wag nating i-equate ang salitang pabor sa shortcut. Because favor is not shortcut. No? Sometimes iniisip natin, Lord, magkaroon ako ng pabor. Hindi ko nadaanan to. Pero hindi. Hayaan natin yung pabor, si Lord na ang magtakda. Na Lord, bigyan mo ako ng pabor. Pero Lord, kung dadaanan ko ang mga bagay na ito, Lord, madaanan ko ito ng tama. No, sa buhay natin bilang Kristiyano, gusto natin shortcut, pero hindi Naintindihan natin na, o nga Lord, in my life, parang naging long cut yung mga bagay-bagay. Pero huwag ka mag-alala, hindi yan para sirain ka, hindi yan para sa kawalan, hindi. May dahilan ng Diyos, pinapagtibay ka ng Diyos, pinapagtibay ng Diyos ang puso mong, isipan mo, ang pananampalataya mo, dahil in the end, sabi nga ng salita ng Panginoon,
that all things work together for your good, for those who love the Lord. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. May gamit yan sa buhay natin, church. Sabi dito, the good news is, you're facing a different direction. Noon, bago mo makilala si Lord, wala. Kahit anong gawin mo, kahit anong dalangin mo, kahit anong dasal mo, kahit anong luhod mo, kung kani-kaninong padrino, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit ano ba yung tawag doon? Insenso mo, kung anong ginagawa natin, pero walang nagiging dulot ang mga bagay nito. But as we accepted Christ in our lives, sabi doon, nagbago ang direksyon ng buhay natin. Salamat sa Panginoon because this direction you're facing right now changes everything. Ngayong direction natin ngayon na tayo ngayon ay nakatingin na sa taas, patungo na tayo sa taas, sa kalangitan, sa nakasama ang Panginoon, it changes everything, mga kapatid. And the Lord wants from us sa gabing ito, ano yun? A consistent walk in a new direction is where a turnaround becomes greatness. Ulitin ko, consistent walk. Sabi mo sa katabi mo, consistent walk. Consistent, consistency. Ang hirap, Lord, ang hirap naman, pero again, doon tayo Ang heart natin, Lord, maging gamit ako, Panginoon. Maging testimonyo ang buhay ko, Panginoon, Lord God. Lord, kapag tinignan mo ko, O Diyos, pwede mo akong maipagmalaki. Hindi sa pagmamayabang in your own, pero Lord, pwede mong gamitin ang buhay ko, Panginoon, dahil andun yung desire ng puso ko to walk consistently with you, O God. Again, a consistent walk in a new direction is where a turnaround. Sayang na-turn around ka na sana from sin to God, no? From death to life. Pero yun na nga, hindi natin napangatawanan dahil dun sa hindi tayo consistent sa Diyos. Again, this is where turn around becomes greatness. So sa gabing ito, sa hapong ito rather, tingnan natin kung ano ba ang magiging susi natin para malakaran natin itong greatness na ito. Na hindi tayo mag-quit agad, hindi tayo tumigil. Kasi maraming mga tao na kapag tinignan na ang sitwasyon, tumitigil na. Hindi na nagpapatuloy, hindi na nagiging consistent. Kaya maraming mga kwento, sayang, meron sanang testimonya, meron sanang magandang inihandaan, Lord, pero hindi nakikita. Because of the problem na hindi nagiging consistent yung lakaran natin sa Panginoon. Tinatawag ko po maaga tayo matapos. Tinatawag ko po si Jillian. Sabi ko dito mga kapatid, don't try to be successful. Ito. Merong gamit ito sa atin mga kapatid sa hapong ito. Don't try to be successful. What the Lord wants from us is what? Do good work. Naalala ko last Sunday, ano po si Pastor? Ano sabi ni Pastor last Sunday? Yung kanyang illustration about a young child na pagbigay niya ng kanyang report card sa kanyang magulang, hindi naman kataasan yung grade ng bata. Pero anong sabi niya sa kanyang tatay or nanay, yung kanyang kausap? Sabi niya, parents, tatay, nanay, pwede ka maging proud sa akin kahit pwedeng hindi naman ganun kataasan ang grade ko. Bakit ka mo? Kasi hindi ako nandaya. Binigay ko yung best ko para dito. Hindi ako nangopya, hindi ako nanduga para makuha ko ang bagay na to. Hindi ako nag-shortcut para makuha ko ang bagay na to. Dito ka pwedeng maging proud sa akin. And si Lord, hindi naman siya sa buhay natin. Si Lord, hindi tayo tinawag na parang maging, alam mo yun, na parang maging trilyonaryo ka. Talagang lahat ng Kristiyano maging trilyonaryo. Hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, may binigay si Lord na 10, may binigyan si Lord na 5 rather, may binigyan si Lord ng 2, may binigyan si Lord ng 1. At sa mga bagay na ito na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, ang hinahanap sa atin ng Diyos is to be faithful. Sabi ko nga dyan kanina, not people-pleasing work, but God-honoring work. Doon ka sa puso mo na pwedeng sakto lang naman, for example, finances mo, sakto lang naman yung finances mo. Or pwedeng right now, baka nandun ka, nagpe-pray ka sa Panginoon for more dahil medyo marami kang mga binabayaran. Pero hindi ito yung maglilimita sa'yo na magamit ng Diyos para sa pagbibigay. Hindi lang naman magbibigay sa church. Magamit ng Lord para sa mga tao sa paligid mo.
Minsan iniisip natin, Lord, kailangan ko muna maging successful para maging great. No, hindi. Hayaan natin na, Lord, maliit man, malaki, meron man o wala, pero ito ang tama sa harapan mo, Panginoon. Lord, i-honor kita at ito ang gagawin ko, O Diyos. For example, magpatawad. Minsan, ang heart mo, magpapatawad ako, Lord, pag yumaman na ako. Di ba? May ganun tayo. Parang, minaliit nila ako masyado, patatawarin ko na sila kapag andun na ako sa taas. Pero hindi. Tinuro ng Diyos na magpatawad, patawarin mo yung mga tao na, ano ba yun? Pwedeng deserve nila o hindi nila deserve, pero the Lord is commanding us to forgive. Pero nandun ka sa puso mo na, Lord, kasama ba ito sa proseso ko, Panginoon? Kasama ba ito sa mga binabago mo sa buhay ko, O Diyos? Itong heart na bitter, itong heart na puno ng pride, Panginoon. If this is what's right to you, O Diyos, Lord, I want to honor you. Kung kailangan ko magpatawad, Panginoon, papatawad ako, Diyos. Kung kailangan kong ibaba yung pride ko, Panginoon, Lord, ibababa ako, Lord God. Kung kailangan kong maging humble, O Diyos, let me be, Panginoon. Because I want to honor you. I want to do the good work, Panginoon. Yung mga gawain na, Lord, in the end, magbibigay ng kaluguran at ng kasiyahan sa iyo, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. God-honoring work, not self-promoting work, Christ-magnifying work. Not numbers-driven work, but Spirit-led work. Even in our service, Lord, hindi hinahanap ni Lord na kung kailan retired ka na, doon ka na lang magsaserve. No. Nandun ka sa heart mo na, sige Lord, hayaan mong, nandito ako, nagtatrabaho ko Monday to Friday, Panginoon, but God, use me every Sunday, Panginoon. Church ako, Panginoon. Use me every Sunday, Panginoon. Lord, magsaserve ako sa iyo, Panginoon. Lord, hindi lang naman sa loob ng simbahan, use me sa workplace ko, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ma-share ko ang gospel, Panginoon. Yung buhay ko maging testimonya para sa iba, Panginoon. Yung goodness, Panginoon, na, Lord, itinanim mo sa puso ko, Panginoon. Sige, Lord, makita ng mga tao sa paligid ko ng sa gayon, Panginoon, nandun yung power as I share you to them, O Diyos. Yun. In the end, no? Ang hinahanap sa atin ng Diyos, minsan yung greatness, parang andun talaga sa taas. Yun yung ating mga ini-aim. Huwag kang mag-alala. Meron naman talagang fulfillment si Lord para dyan in our life. Meron tayong destiny sa Panginoon. Meron portion si Lord para sa atin. Pero right now, ang hinahanap sa atin ng Diyos, anak, hayaan mong kung nasan ka ngayon, nandun yung heart natin na, Lord, I will give my best. I will glorify you, Panginoon. I will honor you in my life, Panginoon. Andun man ako sa taas, andun man ako sa gitna, andun man ako sa lowest ng buhay ko, Panginoon. Nothing but God-honoring work, nothing but Christ-magnifying work, nothing but Christ or Spirit-led work ang Lord gawin, Panginoon, ang gawin ko sa buhay kong ito, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. And that is maturity spiritually. That is maturity spiritually. And for me, kapatid, that's greatness. That's greatness. Minsan ang habol natin, mga bagay sa mundong ito, for us to be great. No. Ang Lord, hindi yun ang hinahanap sa atin. Bonus na lang yun. Kasi alam naman ng Diyos yung pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung plano niya sa buhay mo. Pero ang hinahanap sa atin ng Lord sa hapong ito, tamang puso. Hinahanap sa atin ng Lord sa hapong ito, tamang isip. Tamang outlook sa Panginoon. It is not about the size or success. Greatness is about having and honoring godly principles no matter what the results look like. Yun. Kaya hinighlight ko yung no matter what the results look like dahil sometimes doon nagbabase yung ating reaction sa Diyos. For example, in our giving, nagbibigay tayo sa Diyos, for example, because nag-iisip na tayo kung ano yung ating marireceive. But again, that's not greatness. That's not maturity in the Lord. The Lord says to honor Him. Pero at the end of the day, Lord, kung ibabalik mo ito, God, Panginoon, or kung hindi, Panginoon, pagpapalain mo ako bukas, o hindi, Panginoon, this is what's right sa harapan mo, O Diyos, I will give.
In terms of serving, sometimes we serve the Lord because meron tayong mga pinapanalangin. Lord, pagalingin mo to, pagalingin mo yan. Gawin mo to, Panginoon, gawin mo yan. And when these things doesn't happen, dahil hindi ito yung nakalagay hindi ito yung will ng Diyos, are we still having that godly principle na, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Gumaling man o hindi gumaling, maglilingkod ako sa'yo. Magkaroon man ako o hindi, Panginoon, Lord, gamitin mong buhay ko, Panginoon. Di ba? Ito yung hinahanap sa atin ng Diyos. Again, greatness is what? Yung maturity natin spiritually. Na, Lord, hindi na ako nakabase sa results o hindi na ako nakabase sa blessing para magpatuloy ako sa iyo, Panginoon. What you did for me on the cross is enough, O God. And what will you do next? Pagpalain mo ako, gawin mo akong milyonaryo, gawin mo akong bilyonaryo, Lord. Gamitin mo ako, O Diyos. Pagpalain mo ang buhay ko, Panginoon. Sige, Lord. Hayaan mo na, Lord, sa buhay na ito, Panginoon, wala akong ibang pagkakatiwalaan kundi ikaw lang, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. That is greatness. Greatness sa harapan ng Panginoon. Kapatid, not all results are visible. Ito yung sinasabi ko kanina. Sometimes, doon tayo, parang results-oriented tayo when we obey the Lord. Parang hinahanap natin, Lord, yung resulta, O Diyos. Alam niyo po sa mga upo na yan, bago kayo umupo, ang church natin pang ilang taon na, this coming November, 10 years na tayo mga kapatid. And the Lord, sige, palakpakan mo si Lord. The Lord has been so faithful sa loob ng 10 taon na yan. Pero alam niyo po ba, na bago kayo umupo sa upuan na yan, bago tayo nag-e-enjoy sa lugar itong binigay sa atin ng Panginoon, ay meron nang nagtanim para dito. Meron. Ang iba doon, kinuha na ng Diyos. Ang iba doon, nandun na sa ibang mga lugar, ibang mga bansa, sinend na sa ibang mga nations. No? Maraming makadahilanan, pero bago ka nakaupo sa upuan na yan, meron nang nagtanim. At sabi ko nga kanina, maging buhay nating mga Kristiyano na wag tayo puro kabig. Wag, hindi yan ang turo ng Diyos. Hindi yan naging testimonya ng Diyos. Kung tayo ay mananampalataya at sumusunod sa Panginoon, ayon sa kanyang naging kwento at ayon sa kanyang karakter, si Lord never naging selfish. Ang Diyos ay selfless. Kaya sabi ko kaninang umaga, mga kapatid, hayaan natin sa buhay natin na magkaroon tayo ng ugali o puso na wala tayong ibang nais kundi, Lord, hayaan mong magamit ako, O Diyos. Hindi lang ako ani ng ani, kundi Lord, hayaan mong magtanim din ako, Panginoon. Magtanim. Magtanim. Not all results are visible. Ano sabi sa 1 Corinthians? Naalala ko yung kwento ni Paul at ni Apollos eh. Mga taong pinag-aaway silang dalawa nung time sa Corinthians. Sabi sa verse 6, I planted the seed, Apollos watered it. But God has been making it grow. Si Paul, hindi issue sa kanya na in the end, yung ministeryo ng Corinthians, si Apollos ang ginamit ng Diyos. Kay Apollos, nakita yung fulfillment ng ministry ng Panginoon in Corinth. Ano sabi niya? Salamat sa Diyos, ginamit ako. Ako lang ginamit ng Panginoon na matamnan itong mga tao. Si Apollos ang siyang nagre-reap kung ano man yung mga tinanim nila Paul before. Pero ano sabi niya? Ang Diyos ang siyang nagpapalago nito. Minsan bitter tayo kapag iba ang nakaani nung ating tinanim. Wag maging ganun ang ating mga puso. Hayaan natin na andun yung kasiyahan na, Lord, hindi man ako nakaani ng tanim na ito, pero Lord, salamat Lord, nagamit mo ko. Nagamit mo ko ng, Lord, nakita ko na, Lord, ikaw talaga ang Diyos na siyang nagpapalago doon sa mga bagay na pwede naming tinanim, O Diyos. Pwede nagtanim ka sa tao, pero yung taong ito na born again sa gamit ng ibang tao, that's fine. In the end, sige Lord, ang puso ko, Diyos, saan mang field ang meron, Panginoon, hayaan mong itanim mo ko, magtanim ako, Panginoon, at maging gamit ako, Panginoon, para sa iyong harian, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Verse 7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God, who makes things grow. Next slide. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded
according to their own labor. For we are co-workers in God's service. Mamaya, may gusto ko sabihin sa verse 9. Pero ang ganda ng verse 8, ulitin ko. The one who plants and the one who waters have one purpose. Yun naman talaga eh. Bilang mga Kristiyano kapatid, hayaan natin na magkaroon tayo ng one purpose. Maging one body tayo ng Panginoon. Ano po? So, they will each be rewarded according to their own labor. Naalala ko in our lives, ano po, testimonya namin bilang pamilya, hindi naman kami mayaman. No. Kung ano man yung nakikita nyo sa amin, ano lang yan, biyaya lang ng Diyos. Pero, wala, hindi kami mga milyonaryo. No, hindi kami ganun. Pero in our lives, the Lord has been so faithful. Faithful in what? That when we give sa Panginoon, nung aming service, aming mga tithes and offerings sa Panginoon, sabi ko nga hindi naman binabalik ng Diyos na parang naging 10 million o 5 million, 3 million yung mga bagay-bagay. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Lord, nakita ko sa verse na ito, Lord, oo nga Lord, no? Pwedeng sapat-sapat lang kami, pero na-enjoy namin ng mga bagay because, Lord, nandun yung protection mo. Sa pamilya namin, wala namang may sakit. At alam ko si Lord, patuloy kaming poprotektahan na hindi naman kami parang nananakawan, hindi naman kami yung parang nasa-scam or anything na parang nakukuhanan. Kaya andun yung heart ko na, Lord, oo nga Lord, ikaw talaga ang Diyos na we can never outgive, Panginoon. That when we give our hearts to you, nagtanim kami, hindi man yung parang yung monetary, literal na babalik, pero sa ibang kaparaanan, Panginoon, pwede mo kaming pagpalain, O Diyos. Ganoon din sa buhay mo, kapatid. Sometimes, yung mga tinatanim mo, parang yung iniisip mong reward, yun yung hindi mo nakikita, pero huwag kang mag-alala. Ano sabi ng verse 8? For you will be rewarded. Na may mga bagay sa iba namang aspeto ng buhay mo na baka hindi mo lang nakita, yun yung naging kasagutan ng Panginoon dun sa pagtatanim mo sa kanyang kaharian. So, again, ano ang moral lesson dito sa verse 8 na ito? Mga Kristiyano, mga kapatid, huwag tayong mapagod na magtanim, lalo na kapag merong kinalaman sa ating Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. Verse 9, for we are co-workers. Sabi mo sa katabi mo, co-workers. Co-workers. In God's service, you are in God's field. Alam mo yung buhay natin ngayon, ito ay God's field. Mapa-church man, pwede ka magtanim. Sa pamilya mo, pwede ka magtanim. Sa trabaho mo, pwede ka magtanim. No, ang dami. Na pwedeng in the end, meron kang aanihin na galing sa Panginoon. Naalala ko nga sa pamilya, yun lang naman yun. Meron akong kwento, no? Hindi ko nakwento nung umaga, pero ngayon ko lang siya naalala. Kwento ko ba? Wag na. Pero, alam mo yun, pagmamahal, for example, sa anak, no? Minsan parang hindi maibigay ng magulang, pero yun, maliliit lang na bagay na pwede mong ibigay, itanim sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, na hindi, dadalhin nila sa kanilang future. Dadalhin nila na kapag naging magulang sila, yun din yung ituturo nila sa kanilang mga anak. Hindi mo man nakita, dahil pwedeng may mga namatay ng magulang, pero alam mo na, Lord, naitanim ko ito. Nagtanim ako ng tama, Panginoon, sa mga anak ko, sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko, sa mga ka-churchmate ko, Panginoon. Alam mo yun, in the end, alam mong nabigyan mo ng kaluguran ang Diyos dahil nagtanim ka ng tamang binhi sa mga tao sa paligid mo. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ganda po, ano? So, ayan yung verse na yan. So, Jesus never called us to be successful. Hindi. Yun yung sinabi ni Pastor last time. Yun ang katotohanan ng buhay. Na meron talagang mga moments si Lord, kung nagtitiwala ka sa Diyos, hayaan mo na ipagpasa Diyos mo na ang lahat ng bagay. May mga bagay na binigay mo yung best mo, nanalangin ka. Di ba? Nanalangin ka. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Talagang lahat ng mga conference, pinuntahan mo. Pero meron kang pinagpipray na talagang hindi na pangyari. For example, hindi. Ganun talaga. Meron talagang tinuturo si Lord sa'yo. Kasi hindi rin naman pwede na puro ka tagumpay kasi baka magmayabang na tayo. Hindi na natin hanapin si Lord. Kaya yun yung mga moments na pwede mong ma-realize na, Lord, oo nga Lord, no?
Hindi talaga sa laman ng bank account ko, hindi talaga sa dami ng kakilala ko, dami ng backer ko, dami ng kaibigan ko, o talino ko ako titingin, O Diyos. Dahil sabi nga ni Job kay Lord, Lord, ikaw ang pwedeng magbigay, at Lord, ikaw din ang pwedeng kumuha. So sa huli, nandun yung puso mo na, Lord, sa lahat ng ito, Diyos, Lord, magtitiwala ako sa kaparaanan mo sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Anong hinahanap ng Lord sa atin? Yung sinabi ko, He called us to be faithful. Sabi mo sa katabi mo, faithful. Called us to be faithful, kapatid. Ang Diyos. Sabi dito, next slide. Yes, you can honor God and see numerical success. Hindi ko naman sinasabi na parang, hindi. Again, nasa will yan ng Diyos. Kung will ni Lord that as you honor Him, andun yung breakthrough mo, then let it be. And give God the glory sa mga bagay na yan. But, itong pinakamahalaga. Good work should be its own reward. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Yung moment na, nakapagpatawad na pala ako. Napatawad ko na pala siya. Hindi ko kayang gawin to kung wala ang Diyos. Napatawad man niya ako, hindi. Basta ako, napatawad ko na siya. O, Lord, nakapagbigay ako, Lord. Dati, Lord, sobrang damot ko, pero, Lord, nakapagbigay ako. Kung may balik man ito sa akin o wala, Lord, yung moment na, Lord, nabago yung puso ko, Lord, yung moment na nabago yung kaisipan ko pagdating sa mga bagay sa'yo, at Lord, nandun na yung mga paa ko, nilakad ko, ang sarili ko papunta doon, Lord, in itself, it is a reward already, O Diyos. Yung capability ko na magmahal, dati hindi ko kaya itong gawin. Dati minamahal ko lang yung mga taong nagmamahal sa akin, pero ngayon nandun yung puso ko kahit sa mga taong hindi ako minamahal, Lord. Yung puso ko na magpatawad, Lord. Wala ito, pero ngayon, Lord, nararamdaman ko, umuudsok ito sa puso ko, Lord God. Salamat, Panginoon, because on my own, I cannot do it, God. But because of your love, of your grace, of the new life that you have promised in me, Panginoon, Lord, na isasagawa ko na ang mga bagay na ito, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ganda, no? Dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Lord na magiging kaluguan natin sa Kanya. Sabi dito, what kind of God-honoring work nourishes your soul, both in and out of ministry? Ano yun? Ang ganda niya, no? Tanong, ano ang mga bagay na alam mong nakakalugod sa Diyos ang nakapag-nourish din sa soul mo? Ano yun? Mag-share ng gospel? Ano yun? Mag-serve sa Panginoon? Ano yun? To be an encouragement? Ang dami niyan. To give? To be a generous giver? Hindi ko alam. Ano yan? Mga bagay na yan that nourishes your soul as you do it for the Lord. Sabi dyan, feed on that. Sabi mga sa katabi mo, feed on that. And you'll always have enough to bless others. Etong kataga na ito, naalala ko lang yung kwento na, for example, sa jeep. Nandun ka, sometimes hindi maganda yung araw mo, hindi maganda yung gising mo, may mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. But then again, you remember that greatness takes time. Na ang Lord, nandun yung heart na, Lord, baguhin mo ang puso ko sa bawat araw. Andun ka na, pwede mo naman sigawan yung driver. No? For example, may mga parang nangyari. Pwede ka magalit sa driver. Pero, nandun ka, hindi ka nagalit. Napigilan ka, nandun yung self-control, nag-run sa buhay mo. At in the end, andun ka na, Lord, salamat, Lord. Hindi ako nagalit sa driver kasi kung nagalit ako, Panginoon, baka hindi na ako nakapasok. O pagdating ko sa trabaho, Panginoon, parang nandun yung guilt sa puso ko, parang hindi ko pa magawa ng maayos yung trabaho ko. Pero, salamat, Lord. Nagkaroon ako ng self-control kasi in the end, alam mo yun, yung aura mo maayos, na doon yung parang, yung kagaan sa puso mo na, Lord, nagawa ko yung bagay na yun, Panginoon, hindi ako nagalit. So in the end, sabi dyan, because of that, feed on that, and you'll always have enough to bless others. Andun ka sa mga tao na after nung instance na yun, talagang, andun ka na, nai-extend mo yung saya mo, nai-extend mo yung thankfulness mo, yung ngiti mo, nai-extend mo. No? Dahil again, sabi doon, yung buhay mo, tinuon mo sa Diyos, yung character mo, tinuon mo sa Panginoon na in all things, in all circumstances,
andun ka. Hindi ka nagpapanghawak sa sitwasyon. Hindi ka nagre-react dahil sa sitwasyon. Hindi. Nagre-react ka doon sa nais ng Diyos sa buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Nais ni Lord. Nandun yung gentleness, yun yung nais ni Lord. Self-control, nandun yun, nais ng Diyos yun. Yung love, nandun yun, nais ng Diyos yan sa mga buhay natin, kapatid. Ngayon, bago ako magtapos, sabi dito, investment takes time. Truly, greatness takes time. Investment takes time. Building our Christian lives is a marathon. Hindi yan sprint. Kung mabuhay ka ng 50 years, ako, ilang taon na ba ako Kristiyano? 12 years. 18 years. 12 years akong unang tumanggap sa Panginoon. Hindi man ako ganito nung 13 years old ako. Pero, yun na nga, alam ko na sa buhay na ito, marathon. At alam ko na sa buhay kong ito, patuloy pa akong binabago ng Diyos. Ano po? Sabi nga ni Pastor last week, na ang bilis ng panahon. Kailan lang sila mag-girlfriend ni Pastora. Ngayon, alam mo yun, nandun na sila sa age ng maturity, na, alam mo yun, parang, Lord, kailan lang kami 21? Nung sabi nga ni Pastor, tinanggap niya si Lord, 21 years old. Tapos, binilang ko nga, ilang taon na si Pastor sa Lord? Nasa 20 plus na din, 28, 29. Tama ba? O, ganun. O, birthday, sabi ko, nga pala, kasi birthday niya pa next week. So, 28 at 29 na siguro, kasi birthday pa niya next week. So, makita mo yung lakaran sa Diyos, ang haba. Sabi ko nga, tayo kaya, ilang taon na kaya tayo nung time na tinanggap natin si Lord? Pwede mong masabi na, Lord, oo nga, Lord. Na, Lord, ang buhay Kristiyano ay hindi parang instant. Meron talagang nilalatayan, Panginoon. Meron talagang nilalakaran, Panginoon. Meron talagang binibuild, Panginoon, sa mga buhay namin, O Diyos. Ngayon, sa mga bagay na yan, dito tayo pwedeng humugot sa Diyos. Hebrews 12 verse 2. Sabi dito, let us fix our eyes on Jesus. Madali. Hindi madali yung mga proseso. Hindi madaling dadaanan. Greatness, hindi rin naman ganun kadali. Pero, let us fix our eyes on Jesus. And who is this Jesus sa buhay natin? Ano magiging dulot niya for building my life? Siya lang naman ang author at siya lang naman ang perfector ng ating pananampalataya. So walang dahilan. Wag na sa kung sino-sino. Hayaan natin na ilagay natin ating puso, isipan ng ating paningin sa ating Panginoong Yesus. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Colossians chapter 3 verse 2. Think about what is up there, not about what is here on earth. Darating ka sa time na gusto mo nang sumuko sa Diyos, sumuko sa buhay rather. Gusto mo nang sukuan ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Wag, tignan mo ang Panginoon. Look up there. Wag mong tignan ang mga bagay in this world. Hindi. Temporal lang ang lahat ng ito. Nandun ka maging excited sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Yun ang panghinayangan mo kapag nagkamali ka ng galaw, nagkamali ka ng desisyon, nagkamali ka ng lakarin. Yes, Lord. In my life, there will be troubles. Yes, Lord. In my life, there will be processes na parang mahirap siyang i-endure. But Lord, I will fix my eyes on you. I will look to you, Panginoon. Because at the end of the day, Panginoon, Lord, may plano ka sa buhay ko. Lord, may purpose ka in my life. And Lord, I can't wait na Lord, darating yung araw, makita ko, Panginoon, yung fulfillment ng pangako mo na yan sa buhay ko, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. The truth, it takes hard work. It takes prayer. Lots and lots of prayer. It takes teamwork. Hindi pwedeng ang Kristiyano mabuhay mag-isa. Lalo na sa panahon natin ngayon. Sobra ang trouble ng mundo. Sobra ang trap ng enemy sa mundong ito. Wala kang counsel, wala kang parang yung spiritual accountability. Wala. Matitisod tayong lahat sa mundong ito. Assessment, trial and error, leadership, consistency, faith, trust building, love, and above all, time. Lots and lots of time. Last po. There's no shortcut to greatness. Wala. There's no shortcut. Wag. At wag natin yung ipag-pray kasi magiging hinug ka sa pilit.
kung yung greatness in your life, isushortcutin mo. No. Kung meron man tayong panalangin sa Panginoon, Lord, palakasin mo ko. Kung dadaanan ko mga bagay na ito, Panginoon, upang maging mainam para sa kainaman ng buhay ko, Panginoon, sige, Lord, daanan ko mga bagay na ito. But ang panalangin ko, O Diyos, Lord, samahan mo ko as I walk on this, Panginoon. Samahan mo ko, Lord God. Samahan mo ko, O Diyos. Again, there's no shortcut to greatness, but it is possible. Posible. Sa Diyos, walang imposible. Yung greatness na yan, portion ng Diyos sa buhay mo, posible yan sa buhay mo. So keep at it. With God's help and His guidance, once you're there, it is so worth it. Sabi mo nga sa katabi mo, worth it. Worth it si Lord. Huwag ka mag-alala. Kay Lord, worth it ang mga bagay-bagay. Darating yung kwento mo na in the end, pwedeng tumuyo ka sa pulpitong ito, pwedeng ma-share mo sa mga tao sa paligid mo na hindi talo ang magtiwala sa Diyos. Dahil in the end, kung nasaan man ako, yung perfect timing ng Diyos, it is so worth it. Sige, palakpakan mo sila. Tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Yes, Lord. We will trust in you, God. Sige po, can we close our eyes sa Panginoon? Thank you, Jesus, for encouraging us sa hapong ito, Diyos. Nandito ka man or nanonood ka sa iyong phone or tablet, nasan ka man right now, online. Sige. Bigay natin ating buhay sa Panginoon. Surrender natin ating mga sarili sa Diyos. Yung kaparaanan ng Lord, yung ating hanapin. Yung plano ng Lord, yung ating iasam-asam sa ating mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala that greatness takes time. At Lord, our prayer is, Lord, samahan mo kami. Na Lord, malagpasan namin ito. Masugpungan namin ito, Panginoon. Mapagtagumpayan namin ito, Diyos, sa aming mga buhay. Sige po, kami just lift our hands to the Lord. Come on, trust in the Lord today. Put your faith in God. Thank you, Jesus. The author and perfecter of our faith. Lord, we believe in you. We trust in you, God. Come on, we sing. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Take me deeper than my feet could ever wander. Where my faith. Come on, we tell the Lord. The presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would go me. Take me deeper than my feet could ever wander. Yes, God. And my faith will be made stronger. We sing for the in Lord. the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would go me. Take me deeper than my feet could ever wander. Yes, Lord. And my faith will be made Come on, sing it to the Lord tonight. in the presence of my Savior. Thank you, Lord. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you Lord, wherever, Panginoon. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, for the last time we sing. Spirit, lead me where my trust is without borders. Yes, God. Let me walk upon
the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Yes, Lord. In the presence of my Savior. Yes, God. Lord, lead us, Panginoon. Awareness, Panginoon. Alam ko, Lord God, that, Lord, we are safe in your hands, Panginoon. Pwedeng, andun kami, Panginoon, we will be tried by fire, Panginoon. But God, we know that you will protect us, Panginoon. Hindi kami masusunog, Panginoon. Because, Lord, kikinang kami, Panginoon. Kikinang yung buhay namin, Panginoon, Lord God. Na in the end, Panginoon, ang kaluguran ay sa iyo, O Diyos. Sige, Lord, kaya mong bilang mga Kristiyano, Panginoon, yung faithfulness namin, Panginoon, sa iyo, ang aming hanapin, Panginoon. Ito yung maging puso namin sa harapan mo, O Diyos. Na God, wala kaming ibang nanaisin, kundi, Lord, mabigyan ng kaluguran ng pangalan mo sa aming pananalita, sa aming isip at puso, Panginoon, sa mga taong aming makakasalamuha, mananampalataya man o hindi, Panginoon. Sige, God, gawin mong testimonya yung buhay namin, O Diyos, na Lord, there is new, Panginoon. There's change, Panginoon, kapag ikaw ang pinagkatiwalaan namin ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Thank you for your words. Thank you for reminding us, Panginoon. Sige, Lord, maging fuel to ng aming buhay, Panginoon. As we walk, Panginoon, dun sa greatness, Panginoon, na inanda mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito, O Diyos. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon.